Isang buhay na inalay sa pananampalataya, paglilingkod at matatag na paninindigan. Ito ang kwento ni Pastor Hill. Mula sa isang simpleng simula, ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa isang makapangyarihang misyon na humipo sa napakaraming buhay. Pinanganak noong ika-17 ng Nobyembre taong 1962 sa probinsya ng Bicol si Pastor Hill o mas kilala bilang Nonoy. Lumaki si Pastor Hill na may dalang mga pagpapahalagang itinuro ng mga strikto at mapagmahal niyang magulang na sina Victorio Laurena Sr. at Iluminada Laurena. Sipag, tiyaga at pananampalataya. Ito ang mga halagang humubog sa kanyang misyon sa buhay. Natagpuan niya ang kanyang pinakamamahal na kabiyak sa buhay na si Ma'am Lerma Bocayes na sumuporta sa kanyang gawain at magkasama nilang binuo ang isang pamilyang punong-puno ng pagmamahal at pananampalataya. Ang kanilang dalawang anak na sina John Hill o Jao at John Mark Hill o Maki ay lumaki na saksi sa dedikasyon ng kanilang ama sa kanyang tawag sa paglilingkod sa Panginoon. Service, I have with me my family, my wife Lerma, and my eldest son John Gill, and my youngest is John Mark. Thank you. I only have two preacher boys, whether they like it or not. Yeah, because I know my God and I know God's ministry. They should be in the ministry. Amen. Pagtapos ng kolehiyo, siya ay namalagi sa gawain ng kanyang kapatid sa San Pedro, Laguna. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho bilang marine engineer. Ngunit may mas mataas na plano ang Diyos. Sa gabay ni Pastor Ed, nakita niya ang lawak ng gawain ng Panginoon at nagpatuloy ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga batang uhaw sa salita ng Diyos ang naging inspirasyon niya upang isuko ang sarili sa gawain ng Panginoon. Upang mas maging epektibo sa gawain, nag-aral ng Biblia at nakapagtapos sa Baptist Heritage Bible College. Nag-umpisa ng sariling gawain bilang misyonary sa Metro Manila si Pastor Hill. Habang naglilingkod bilang pastor, patuloy siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, naimbitahan dumalo sa pastor school at bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon, ginawaran siya ng doctorate degree mula sa Hyles Anderson College. Hindi naging madali ang unang hakbang sa pagtatag ng gawain. Nagsimula ang simbahan ng palipat-lipat. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, patuloy itong lumago. Isang magandang pasilidad ang natagpuan sa Bonifacio Naval Station, kung saan nagministeryo sa mga kasundaluhan at kanilang pamilya. Mula rito, isinilang ang pangalang CSI. Christian Soldiers Impact, sumasalamin sa paniniwala na tayong lahat ay sundalo ng Panginoon. Ngunit hindi rin tumigil ang dyablo sa pag-uusig sa simbahan. Matinding pagsubok ang dumating nang mapilitang lisanin ang kampo. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lamang tumibay ang pananampalataya ng iglesia. Ito pala ay bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos, ang pagbibigay ng isang tunay at permanenteng tahanan sa Apo Bay. Noong 1998, sa kabila ng hamon ng pagtatayo ng gusali, patuloy na nagtipon at nangaral ang ating mahal na pastor, kahit pa sa gitna ng putikan. Ngunit ang hirap ay hindi alintana. Dahil ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ang siyang nagbigay lakas sa lahat. Tila walang kapaguran ng ating mahal na pastor sapagkat mahal niya ang kanyang misyon at higit sa lahat ang gawain ng Panginoon. Isinasabuhay niya ang kanyang motto
Napatay kung patay, isang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya sa kabila ng anumang pagsubok. Patuloy siyang nag-iisip ng mga programang magpapalakas sa pananampalataya ng kanyang mga miyembro. Tuwing holiday, nag-oorganisa ang simbahan ng iba't ibang conferences gaya ng Men for Christ, Women for Christ at Youth Revival. Bukod pa rito, isinasagawa rin ang mga motorcade at malawakang soul winning. Tuwing anibersaryo ng mission churches, may evangelistic meetings at revival nights upang lalo pang mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Sa lahat ng ito, makikita ang isa pa niyang prinsipyo na anumang pinasok ko, i-enjoy ko. Isang paalala na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang kagalakan, hindi isang pabigat. Bilang isang lingkod ng Diyos, inilatag ng ating pastor ang maraming programa upang patatagin ang pananampalataya ng bawat individual, lalo na ng kabataan. Tuwing tag-araw, habang bakasyon sa paaralan, isinasagawa ang 2 linggo hanggang 1 buwang balikatan, isang programang humuhubog sa kabataan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at military training. Mula rito na maraming kabataan ang gumawa ng desisyon na ialay ang kanilang buhay sa Panginoon at ang ilan ay nagdesisyong mag-aral ng Biblia sa institusyong itinatag ng ating pastor noong 2002, ang PSS. Ang Philippine School of Scriptures ay naglalayong ihanda ang mga mag-aaral para sa mas malawak na gawain ng Panginoon. Dito, mas malalim nilang makikilala ang Diyos at mga doktrinang pinaninindigan ng isang tunay na Kristiyano. Sa ilalim ng pangunguna ng ating pastor, maraming nakapagtapos rito at ipinadala sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mangaral ng Ebanghelyo at magtatag ng gawain. Umabot na rin ito sa ibang bansa. Patuloy na lumalago ang simbahan at sa pamamagitan ng PSS, higit pang lumalawak ang misyon ng Ebanghelyo. Ang layunin ng ating pastor ay ipalaganap ang salita ng Diyos at ito rin ang pangunahing adhikain ng institusyong ito. Patuloy itong nagbubunga, hinuhubog ang dating mga ligaw na tupa tungo sa pagiging matibay, mabunga at may pusong nagmamahal sa Panginoon. Taglay ang motto na God calls, we train. Marami ng manggagawa ang ginamit ng Diyos mula sa training ng PSS at ng ating mahal na pastor. Narito ang ilan sa kanilang patotoo. Brother Rico Formanis po ng Christian Bible Baptist Church, Cagayan Mission. Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon na ako po ay nasa gawain ng Panginoon. Bunga po ng influence po ng ating mahal na pastor, Pastor Hilaw Rena. Salamat sa kanyang buhay na nagbigay ng magandang halimbawa pagdating po sa larangan ng paglilingkod sa gawain ng Panginoon. At isa po sa malaking impact na naibahagi ng ating mahal na pastor sa aking buhay ay ang kanyang prinsipyo pagdating po sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Napakaraming prinsipyo, pero isa po sa prinsipyo na pinanghahawakan ko na ibinahagi ng ating mahal na pastor ay ang pagkakaroon lagi ng humility and determination sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga na bilang lingkod ng Diyos, manggagawa ng Diyos ay manatili ang pagkakaroon ng humble spirit, humble heart, humble attitude pagdating po sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. And also yung determination, attitude of being determined na kailangan po ng isang manggagawa na anuman po
ang maging outcomes ng gawain ng Panginoon, anuman po ang maging kalagayan natin sa larangan ng paglilingkod, ay mananatili po tayo at magpapatuloy sa gawain ng Panginoon kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa buhay ng ating mahal na pastor, Pastor Hill. Salamat sa biyaya ng Diyos, sa wisdom ng Diyos na ipinagkakaloob sa ating mahal na pastor, na patuloy po siyang ginagamit upang marami pa ang mahubog na mga manggagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon at ang ating mahal na pastor ay nagkaroon ng malaking bahagi sa buhay ko pagdating sa larangan ng gawain. Lamang po, maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. Good day everyone. Preacher Eugene Quintana po. This video is pertaining kung paano naging impact ng ating mahal na pastor sa buhay ko as a missionary pastor dito sa CBBCC sa Sapang Dalaga. Maraming mga bagay na nabago sa buhay ko through the preaching ng ating mahal na pastor at tinitreasure ko po yun sa buhay ko, na kahit sometimes ay tinatamaan ang pride ko, but ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na i-correct po ako. Sa biyaya din ng Panginoon ay lumalago din ang gawain little by little. Yun po ay dahil sa influence ng ating mahal na pastor. Of course, ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ay maalala ko ang sinasabi niya sa amin dati, kung anong pinasok mo, i-enjoy mo, no? Kahit makaranas ka man ng paghihirap, i-enjoy mo pa rin. Which I do believe na kahit sa gawain, walang hirap. Basta trabahuin lang natin, maging masipag lang tayo na magtrabaho. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na pastor. Thank you and God bless. Brother Well, good evening to you. I want to share about how Pastor Hill impacted my life, especially through the training that I received when I was full-time worker before. I surrendered my life 2005 of May after Balikatan, because I was got baptized during summer Balikatan training. You know, summer Balikatan training is a youth training, and I learned about soul winning that time, 2005. I remember that, and every preaching during summer Balikatan 2005, it's convicted me that I am in the right path. So that time when Pastor Hill preached the deity of God, and that's the time I believe that this is the time that I surrender my life as a servant of God. Pastor Hill taught me a lot how to love God, how to love the souls, and how to love the Word of God, and also how to love the men of God and the Church of God. And praise God for God used Pastor Hill to be my not only trainer and mentor, but God used him as a pastor, feeding me a lot of principles, biblical principles. Yes, I've dumating sa point na bumagsak din. You know, fall to temptation, but praise God that still Pastor Hill encouraged me to go back in the ministry and love the Lord. And now I'm a preacher of our church, pastoring our church here in Christian Bible Baptist Church, CSI, Western Australia, Newman and Perth. And I really praise God that Pastor Hill impacted my life so much. And I praise God for him. It's a God's blessing that we have pastor like him. All the glory belongs to him. Pastor is the very gift from God's heart. Thank you. Blessed day po sa ating lahat. Ako po si Pastor Edwin po ng Christian Bible Baptist Church, San Fabian Mission. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Iniyan ako ng pagkakataon para magpatotoo kung ano po ang naging impact po ng buhay po ng ating mga pastor. Naging malaking bahagi po ang buhay ni Pastor Hill sa gawain po dito po sa San Fabian, na kung saan ay siya po ang malaking encouragement kung bakit tayo po ay nagpapatuloy dito po sa gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon dito po sa lugar ng San Fabian.
So every time po na kami po ay nagkakaroon ng fellowship, hindi po kami uuwi na wala pong prinsipyo na natutunan mula po sa ating mga pastor. Lahat ng pong papakinggan ko po ay nai-apply po sa gawain. Kaya ako po nagpapasalamat na mayroong prinsipyo na naituro po sa atin. At yun po ang ating pong pinanghahawakan at yun po ang ating pong ginagawa dito po sa gawain. Kaya salamat dahil ang gawain ng Panginoon dito sa lugar ng San Fabian, sasabi natin na ito po'y lumalago sa biyaya ng Panginoon. At salamat sa prinsipyo, salamat sa kapuruan na itinuturo ng ating mahal na pastor. Maraming salamat po. Hello, good day. This is a video regarding sa impact ng buhay ni Pastor Hill sa akin, sa aking family at sa gawain pinagkatiwala sa akin ng Panginoon dito po sa CBBC Navy Base, Baguio City. At first, of course, hindi ko po maunawaan kasi bago po ako mananampalataya tungkol po sa mga preachings. Lately ay naunawaan ko na po na ang sinasabi ng pastor po natin ay hindi niya po opinion kundi ito po yung salita ng Diyos. Pagkat wala na po pwedeng magbago ng buhay ng tao maliban po sa tulong lamang po ng salita ng Diyos. Bilang isang missionary ngayon, ay napakalaking bagay ng mga natutunan ko through the life sa buhay po ng ating mahal na pastor. Kasi ang buhay ng pastor po natin is an open book para po sa lahat ng gusto na matuto. So, ang impact sa akin ay dala-dala ko sa aking po pagpapamilya at sa paglilingkod ko sa Panginoon dito po sa gawain sa CBBC, CSI, Navy Base. So lahat po ng aking po natutunan mula po sa pastor po natin, sa Bible School at yung mga personal na mga time na nag-uusap po kami, ito ay nagagamit ko po dito sa Midtown. So that's it. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Upang mapangalagaan ang bawat pamilya sa simbahan, itinaguyod ng ating mahal na pastor ang isang paaralan, hindi para sa negosyo o pagkakitaan, kundi upang mabigyan ang mga kabataan ng dekalidad na edukasyong nakaugat sa salita ng Diyos. Sa pagtatag ng Christian Bible Baptist Academy, isang paaralan mula nursery hanggang high school, tiniyak niyang may akses sa Kristiyanong edukasyon ang mga anak ng mga miyembro ng simbahan upang lumaki silang may matibay na pundasyon ng pananampalataya. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang kanyang adhikain. Dahil mahal ng Panginoon ang lahat ng kabataan, nagbukas din ang simbahan ng Good News Class sa iba't ibang lugar. Isang programang naglalayon turuan ang mga kabataan tungkol sa Biblia tuwing Sabado, umaga man o hapon. Sa pamamagitan nito, tinutulungan hindi lamang ang kabataan at ang mga pamilya nito, kundi pati ang buong komunidad sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito ay may motong, tulong sa magulang, tulong sa bayan. Mula sa isang pangkaraniwang binatang may pangarap na maging marine engineer, hanggang sa isang leader ng pananampalataya na nagtayo ng mga misyon, nag-alaga ng mga mananampalataya at nagdala ng liwanag ng Diyos sa napakaraming tao. Ang buhay ni Pastor Hill ay isang buhay na patunay sa tunay na pagtawag ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagpapatuloy tulad ng kanyang misyon, naway maging inspirasyon ang kanyang buhay sa mga susunod na henerasyon.